Kumpleto sa lamesa, speaker, props at syempre pagkain. Yan ang date on the spot na kinarir ng content creator na si Apolinar Alejandrino o Nix. For me po, gusto ko po kasi na makita po siya sa streets. Gusto ko, hindi po para sa akin yung nasa loob lang po na kwarto nagbi-video. Gusto ko po sana makita po yung buong place. Ang ilan nilang eksena, sinut pa sa loob ng LRT2 para isorpresa ang napili nilang pasahero. Yun nga lang, bawal pala ang kanilang ginawa. So sa simula po, hindi ko po talaga alam, hindi po kami nasita po ng mga guards po doon. So akala ko po normal lang po, like okay lang kasi nakarami pa po kami ng videos eh. Sa advisory ng Light Rail Transit Authority o LRTA, giniit nilang hindi authorized at walang clearance ang ginawa ng content creator. Pinapaalalahanan din silang maging responsable sa pamamagitan ng pagrespeto sa ibang pasahero at pagsunod sa LRTA safety and security regulations. Isa sa mga naka-experience ng LRT date ni Nix, si Bren. Gulat na ako, kala ko may manlilimos ba or ewan. Para sa kanya, wala namang kaso dito. Since loyal customer ako ng LRT, lagi kong sinasakyan yan. I think most passengers are like just going by their day na papunta sila sa school or papasok ba. I think making someone smile or like crack or make them show their teeth, at least like just slightly. I think I'm all for it, you know. Pero dahil sa kontrobersiya, itinigil na rin daw ni Nix ang paggawa ng ganitong content sa LRTA. Kasi nga po, galing po ang probinsya, akala ko po pwede. Nalaman ko na lang po nung may nilabas na po yung ng statement yung LRTA. Lesson learned na raw muna ito para kay Nix, kaya payo niya sa iba pang content creator. Sa susunod sana, alamin niyo po muna ang mata ng batas. Extra careful na lang sa paghahatid ng saya mga kapatid. Dahil baka imbis ng ngiti ang makuha, makaabala ka pa. Mobile Journal, Denise Valdesancho po, hatid ang mukha ng balita. Pag-usapan pa natin ang surprise date na gimmick ni Nix kasama si Mobile Journal, Denise Valdesancho. Hindi ka ba na surprise date ni Nix sa LRT? Hindi naman, Pops J. Okay, Denise, ba't daw naisipang gawin ni Nix ang ganito na impromptu date sa LRT? Si Nix, nabanggit niya, Pops J, na nanggaling pa kasi siya ng probinsya ng Lucena. At gusto niya daw kasi talagang maging a full-time content creator dito sa Maynila. At bukod daw kasi sa makagawa ng content, gusto niya rin daw makita, makapagbigay ng appreciation sa mga lugar na pinupuntahan niya at makapagpasaya daw ng iba. Nabanggit mo na second try pa lamang ni Nix sa paggawa ng ganitong klase ng content. Inasita na sila. Ano raw ang nangyari noon? Bale, nakakadalawang beses pa lang si Nix, Pops J. Sa una yan, may successful siya base sa mga nag-viral na video. Pero nung pangalawa, after a week, sinubukan daw nila ulit, Pops J, tiniming nila, kaunti yung tao. Kaya lang, nakita nung guard malaki yung props, Pops J, merong speaker, merong ayan, may mesa pa. May mesa pa, tapos kung ano-ano pang mga props para talagang magmukhang date at hinarang sila nung guard. Ever since, Pops J, hindi na raw sila umulit at mahirap na. Baka hindi pa payagan talaga sa susunod. Ano naman ang reaksyon ng mga tao, Denise, sa ginawa ni Nix? Pops J, nung... Ina-assume ko, meron siyang mga accomplice dito, mga dalawang tao siguro. Meron, Pops J. Kasama niya yung mga kaibigan niya, meron siyang butler dyan, yan, kaibigan niya, yung isa taga-video. Okay. So, mga content creator din yan, mga kaibigan ni Nix. At Pops J, anong reaksyon ng mga tao? Yung mga tao, nung una, yung mga nagko-comment, natutuwa na, syempre, isipin nila, pampasaya, yung mga nasa LRT. Yun yung nakausap ko nga rin na witness mismo dito sa date sa LRT. Sabi niya, yung mga tao daw, kung hindi natatawa, napapalabas ng phone, nagvi-video. Pero kalaunan, Pops J, naka-receive din ng masasabi mo na violent reactions. Hindi, ayan, kahit si Nix mismo sabi, may mga nagsasabi na dapat daw makulong, ganyan. Ganong kalala, Pops J, hanggang sa nakarating na to sa LRTA mismo. Well, kinonfirm ng LRT na bawal nga talaga yung ginagawa ni Nix. May plano ba ang mga otoridad na kasuhan ang mga gumagawa ng ganito?
Sa ngayon, ang sabi pa lang ng LRTA, Pops J, merong penalty, no? Meron itong kahahantungan. Ngunit, nung tinanong ko naman si Nick, sabi ko na, na-contact ka na ba ng LRTA? Hindi pa daw. Wala pa. So, sa ngayon, ang nilabas pa lang ni LRTA is yung advisory na nagpapaalala sa mga content creator na kapag ganito, kailangan natin ng permiso. Pinapayagan naman nila. Pinahihintulutan nila, no, na yung halimbawa, Pops J, minsan makikita natin may mga nagbabusking sa LRT. Yan. Yung mga yan, pwede basta may permit. Pero halimbawa yung ganito, dahil nga for privacy reasons and security reasons na rin ng mga pasahero, maging responsable tayo bilang content creators o bilang vloggers. So sabi ni Nix, kung ano man daw yung ibibigay na penalty or for this violation, tatanggapin daw. Okay, Denise, ano ngayon ang plano ni Nix? Sabi nila, marami na silang nakunang content, ano? Anong plano nila doon sa content nila sa LRT? Yung mga naunang content, hanggang ngayon naman, Pops G, nandun pa rin sa TikTok. Pero may mga nag-message daw kay Nix na nung una, naka-post pa, pero nung ever since nga no, na naglabas ng advisory si LRTA, pinatake down daw nung nandun. Pero paalala na, sinabi naman sa akin noon, and-assure naman na tayo ni Nix na nagpapaalam daw siya doon sa dinedate niya no, bago i-post. So, yung iba... May spill pa siya, gano'n, in-explain kung ano yung gagawin nila. Pops J. At sa ngayon, no, may ilang videos pa rin, pero ang nandun na lang din sa TikTok account niya, yung ibang content niya no, na dating din, di umano, sa ibang public places naman, meron sa parke, Pops J. Inilipat naman sa mga parke. Alright. Okay, maraming salamat, Mobile Journal, Denise Valdez Sanchez.